Ang pagbabagong loob sa Maynila, isang kuwentong magpapabago sa pananaw ng Europa sa Pilipinas. Mga kaibigan, sa isang magulong hapon ng Abril sa Europa, ang buong Pransiya ay yumanig sa isang pambihirang anunsyo. Sa punong tanggapan ng Ministry ng Panloob sa Paris, 12-dosenang mga mamamahayag mula sa Britanya, Alemanya, Italia at Espanya ang nagsisiksikan sa pasilyo. Walang tigil ang pag-flash ng mga kamera, ang mga ilaw ay kumikislap na parang may paparating na bagyo. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Ang tanging alam nila ay nagpatawag ang ministry ng isang kagyat na press conference sa pinakamataas na antas na nangangailangan ng presensya ng lahat ng pangunahing media sa Europa sa loob lamang ng 30 minuto. Isang reporter mula sa isang German TV channel ang bumulong sa kanyang kasamahan. Krisis na naman ba sa mga imigrante? Umiling ang katabi niya. Hindi, sa tingin ko'y may kinalaman ito sa isang delegasyon ng mga opisyal na kararating lang mula sa Asya. Hindi na sila nakapag-usap pa nang bumukas ang malaking pintuang gawa sa kahoy. Ang Undersecretary ng Ministry ng Panloob ng Pransiya, si Ginoong Jean-Pierre Lafon, ay lumabas na may di pangkaraniwang kaseryosohan sa mukha. Wala kang makikitang galit o pampulitikang presyon sa kanyang mukha, kundi isang emosyon na bihirang makita sa mga opisyal na Pranses. Isang pinaghalong pagkalito at paghanga. Nang ilagay niya ang kanyang mga kamay sa pulpito, ang buong silid ay biglang tumahimik. Tumingin siya ng diretso sa mga reporter at nagsalita. Ang kanyang boses ay malalim at bawat salita ay may bigat. Mga Ginoo at ginang, ngayon, kailangang aminin ng Pransiya ang isang bagay. Nagkamali kami sa aming pagtingin sa Pilipinas. Isang malaking pagkakamali. Nagkagulo ang buong silid. Nag-ingay ang mga reporter na tila hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Nagpatuloy si Ginoong Lafon pagkatapos ng masusing pag-aaral ng aming senior expert delegation, napilitan kaming gumawa ng isang konklusyon. Ang Pilipinas ay isang modelo na dapat tularan ng Pransiya at ng buong Europa ng may buong kababaang loob. Ang kanilang yaman ay higit pa sa anumang imahinasyon na mayroon tayo. Blag. Isang babaeng reporter na Italyana ang biglang tumayo, nanginginig ang boses. Sinabi ninyong mayaman? Ang Pilipinas? Ang bansa na laging laman ng balita sa Europa bilang baon sa utang at may mababang kita? Paano iyon nangyari? Tumingin si Ginoong Lafon sa makapal na ulat na may daan-daang pahina sa kanyang harapan at muling tumingala, mahinahon, ngunit matatag. Ang mga nababasa ninyo sa pahayagan ay sumasalamin lamang sa ibabaw ng isang bansa. Ngunit ang nasaksihan ng aming delegasyon sa Pilipinas, hayaan ninyong sabihin ko ng diretsyo, ay nagdulot sa amin ng matinding pagkabigla, sapat upang questionin namin ang lahat ng aming nalalaman, parang huminto ang paghinga ng lahat sa silid. Ayon sa isang source na hindi pa nakakarating sa media, ang delegasyong Pranses ay naglakbay na may baong maraming pagkiling. Isang mahirap na bansa, mataas ang utang ng gobyerno, mababa ang kita, mahinang serbisyo at atrasadong infrastruktura. Ngunit nang tumapak sila sa Pilipinas, lahat ng kanilang mga pagkiling ay gumuho sa loob lamang ng ilang oras. Isang reporter ang sumigaw mula sa likuran ng silid. Ano po ang nangyari? Ano ang ginawa ng Pilipinas para magdulot ng ganitong pagkamangha sa delegasyon ng Pransiya? Bahagyang yumuko si Ginoong Lafon na para bang may inaalalang pambihirang bagay, pagkatapos ay nagsalita siya na may halong paghanga. May isang tao akong gustong banggitin, isang batang babaeng opisyal na nagngangalang Marie Duval. Minsan niyang sinabi, "Hindi ako naniniwalang mayaman ang Pilipinas. Ang inaasahan ko ay isang bansang puno ng kakulangan, magulo at hindi matatag." Ngunit nang siya ay bumalik, siya mismo ang sumulat sa ulat. Ang Pilipinas ang lugar na nagturo sa akin kung paano tingnan muli ang kahulugan ng yaman. Ang mga salitang iyon ay tumama sa silid na parang kidlat. Nag-agawan ang mga reporter sa pag-abot ng kanilang mga mikropono. Ano po talaga ang nakita niya? Bakit ganoon kalaki ang kanyang pagbabago? May pinakita bang espesyal ang Pilipinas? O ito'y personal na damdamin lamang? Ngumiti ng bahagya si Undersecretary Lafon at umiling. Hindi iyon personal na damdamin. Iyon ang katotohanan. Isang katotohanan
na makikita ng sinumang tumuntong sa Pilipinas kung isasantabi nila ang kanilang mga pagkiling. Isang Pilipinas na nakakagulat sa kalinisan, isang Pilipinas na hindi kapani-paniwala sa kaligtasan, isang Pilipinas na maalaga hanggang sa pinakamaliit na detalye at ang pinakamahalaga, isang Pilipinas na mayaman sa pakikipagkapwa, isang bagay na matagal nang nawala sa maraming makapangyarihang bansa. Hindi matapos ang bulungan sa buong silid. Kailanman ay hindi pa narinig ng media sa Europa ang isang mataas na opisyal ng Pransiya na ilarawan ang Pilipinas sa ganitong paraan. Tinapos ni Ginoong Lafon ang press conference sa isang pangungusap na yumanig sa buong Europa. Ang mga nasaksihan ng aming delegasyon sa Pilipinas ay hindi lamang sapat para baguhin ang isang ulat, kundi sapat para baguhin ang paraan ng pagtingin ng Pransiya sa mundo. At mula sa sandaling iyon, lahat ng mata ay nagsimulang tumutok sa taong nakaranas at nakasaksi sa lahat, si Marie Duval, ang babaeng minsang inakalang mahirap ang Pilipinas, ngunit bumalik na may pusong puno ng paghanga at pasasalamat. Ang pinakamalaking tanong ngayon ay, ano ba talaga ang ginawa ng Pilipinas para lubusang mabago ang pananaw ng isang opisyal na Pranses? Sasamahan natin siya sa paglalakbay na iyon ngayon. Sa buong delegasyon ng mga opisyal na Pranses na nagpunta sa Pilipinas para sa isang pag-aaral, ang pangalang pinakausisa ng lahat ay si Marie Duval. Isang 34 taong gulang na babaeng Pranses, maliit, tahimik, ngunit napaka-prinsipyado. Kung titingnan lamang ang panlabas na anyo nakatali ng maayos ang kanyang kayumangging buhok, may suot na manipis na salamin at mabilis at medyo matigas na paglakad, walang mag-aakala na sa loob niya ay may malalakas na alon ng pagkiling at pag-aalinlangan. Si Marie ay isinilang sa isang mapayapang kanayunan sa hilagang kanluran ng Pransiya. Ang kanyang kabataan ay lumipas sa pagitan ng mga lumang libro at pagtulong sa kanyang mga lolo't lola sa gawaing bahay. Ang pagiging matipid ng kanyang pamilya ang nagturo sa kanya na ang yaman ay laging kaakibat ng materyal na bagay, malaking bahay, magandang kotse, mataas na kita, modernong infrastruktura. Ang konsepto ng yaman sa diwa ay halos hindi umiiral sa kanyang kaalaman. 20 taon ang lumipas, si Marie ay naging isang mataas na opisyal sa Urban Policy Bureau ng Pransiya. Siya ay mahusay, disiplinado, at metikuloso sa trabaho. Ngunit mayroon siyang isang malaking kahinaan. Lubos siyang naniniwala sa datos, sa mga ulat pang-ekonomiya, at sa mga artikulong naglalarawan sa Pilipinas bilang isang bansang baon sa utang, may mababang kita, at hindi kapani-paniwalang mura ang mga bilihin. Bagamat nagtatrabaho sa larangan ng urban planning, hindi pa gaanong malawak ang internasyonal na karanasan ni Marie. Nakapaglakbay na siya sa mahigit 10 bansa sa Europa, ngunit ang mga ito ay mga biyahe sa loob ng kanyang comfort zone, mga lugar na sibilisado at pamilyar, kung saan ang transportasyon, mga gusali, at serbisyo ay sumusunod sa pamantayang kanluranin. Hindi pa siya nakakatuntong sa Asya, at lalong hindi niya naisip na may isang bansa sa Timog Silangang Asya na makapagpapamangha sa kanya. Nang matanggap niya ang utos na sumama sa isang pag-aaral sa Asya, sa una ay nasasabik si Marie sa unang destinasyon, China. Nagbasa siya ng mga dokumento hanggang hating gabi, puno ng sulat ang bawat pahina. Ngunit pagdating doon, natuklasan niyang marami sa mga nasa dokumento ay iba sa katotohanan. Mula roon, nagsimula siyang mag-alinlangan at binitiwan na niya ang pagbabasa ng mga dokumento tungkol sa Pilipinas. Kahit ano pang nakasulat sa papeles, sigurado akong mahirap talaga doon, bulong niya sa isang kasamahan. At habang mas marami siyang naririnig na balita sa Pransiya tungkol sa utang ng Pilipinas, lalo niyang pinanindigan ang kanyang opinyon. Nang ipaalam ng kanyang superior na kailangan nilang tumuloy sa Pilipinas, nagtanong pa si Marie na may halong pagkalito. Sigurado po ba tayong kailangan nating pumunta sa ganoong lugar? Ligtas po ba roon? Iyon ang panimula ng isang paglalakbay na magpapabago sa buong buhay niya. Sa delegasyon, si Marie ang pinakaseryoso, pinakamaingat, ngunit siya rin ang may pinakamaraming harang sa isipan. Walang nag-akala na siya, na minsang naniwalang mahirap ang Pilipinas, ang babalik na may pusong nag-uumapaw sa damdamin. Kumikinang ang mga mata habang nagsasalita tungkol sa pambihirang yaman ng Pilipinas.
Ang kwento ni Marie ay nagsimula sa mga pagkiling na napakakanluranin, napakakitid, at napakapamilyar sa mga Europeo. Ngunit dahil dito, ang paglalakbay nagigiba sa lahat ng pagkiling na iyon ay naging mas kahanga-hanga at dahil sa maliit na babaeng Pranses na ito, nagsimulang tingnan ng buong Europa ang Pilipinas sa ibang pananaw. Bago pa man siya sumakay sa eroplanong patungong Pilipinas, ang isip ni Marie Duval ay puno na ng mga pagkiling na inalagaan sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng media, mga kuwentong kanto, at kaalamang pinaniniwalaan niyang ganap na tama. Hindi sa kinamumuhian ni Marie ang Pilipinas. Hindi. Wala lang siyang alam tungkol dito at ang kawalan ng kaalaman na iyon ang pinagmulan ng lahat. Sa kanyang isipan, ang imahe ng Pilipinas ay nabuo mula sa mga mabilisang balita ng kanluraning media, mataas na utang ng gobyerno, mababang sahod, mahabang oras ng trabaho, isang bansang humahabol sa pag-unlad ngunit nahihirapan sa pinansyal. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na sapat upang maging katotohanan sa kanyang isip. Naaalala ni Marie ang isang pagkakataon sa kantina ng kanilang opisina kung saan bumulong ang isang mas matandang kasamahan na may seryosong tono, "Ang Pilipinas, lubog sa utang. Narinig ko na isang taon, umabot ang utang nila sa malaking porsyento ng kanilang GDP. Napakahirap ng sitwasyon." Tumaas ang kilay ni Marie, humigop ng mapait na kape at tumango ng may kumpiyansa. "Oo, nabasa ko rin. Siguradong mahirap doon. Mahinang pamamahala kaya ganyan." Isang simpleng pangungusap, ngunit pinatibay nito ang paniniwala ni Marie na ang Pilipinas ay isang atrasadong bansa. Hindi lang iyon, nakapanood din siya ng ilang dokumentaryo sa TV sa Pransiya tungkol sa matipid na pamumuhay ng mga Pilipino. Sa palabas, sinabi ng host na may malungkot na boses, pinapahalagahan ng mga tao ang bawat maliit na bagay, sinusubukang gamitin muli, kumpunihin para iwasan ang pagtatapon. Bahagyang dahil sa kultura, bahagyang dahil sa hirap ng ekonomiya, habang nakaupo sa harap ng TV, tumango-tango si Marie. Ayan, mahirap kaya ganyan. Isang kaibigan naman niya, nang malaman na pupunta si Marie sa Asia, ay tumawa at sinabing, "Hoy, narinig ko sa Pilipinas, may mga tindahan na lahat ng bagay ay pa 100 lang, parang 150 euro, pero mas maraming mabibili. Pero kung ganoon kamura, siguradong pangit ang kalidad ng mga produkto." Napalaki ang mga mata ni Marie sa pagtataka. 100 piso pero lahat na mabibili mo? Grabe! Gaano sila kahirap para magbenta sa ganoong presyo? Sa isip ni Marie, isang serye ng mga imahe ang lumitaw. Maliliit na stall, madilaw na ilaw, mga panindang nakatambak ng magulo, mga taong nagsisiksikan para bumili ng isang lata ng sardinas, isang pirasong sabon. Naisip niya ang Pilipinas bilang isang lugar na natigil ilang dekada na ang nakalipas. Ang maliliit na pagkiling na ito ay nagsama-sama upang bumuo ng isang malaking larawan. Ang Pilipinas ay mahirap, sira-sira, hindi maunlad, at baon sa utang. Ang nakakatawa, wala ni isa sa mga nakausap ni Marie ang nakatuntong na sa Pilipinas. Dagdag pa rito, may ilang news site sa Pransiya na nagkomento tungkol sa average na sahod ng mga manggagawang Pilipino gamit ang isang tono ng awa. Masyadong mababa ang sahod, mahaba ang oras ng trabaho, siguradong napakahirap ng buhay. Nang mabasa ito ni Marie, sinabi niya sa sarili, "Pero nabubuhay pa rin sila, kahanga-hanga." Pero siguradong hirap na hirap. Hindi niya alam na maraming datos na ito ay hindi sumasalamin sa tunay na kalidad ng buhay at lalong hindi nito na ipapaliwanag ang diwa ng lipunang Pilipino kung saan ang kabutihang loob, kaligtasan, at pagiging sibilisado ay mga yamang hindi nabibili na wala kahit sa ilang mayayamang bansa. Ngunit ang pinakamalaking pagkiling sa puso ni Marie ay hindi nagmula sa balita o dokumentaryo, kundi sa China, ang unang destinasyon sa kanilang Asian tour. Sa China, ang nakita ni Marie ay malayong malayo sa nakasulat sa mga dokumento. Para siyang nakaranas ng culture shock dahil sa pagkakaiba ng teorya at realidad. Ang kabiguang iyon ang nagtanim ng pagdududa sa lahat ng dokumento, kabilang na ang tungkol sa Pilipinas. Nang makatanggap siya ng isang folder na nagpapakilala sa Pilipinas na may mga larawan ng modernong lungsod, malinis na kapaligiran, maayos na trapiko,
at mga high-tech na parke, tinignan lang ito ni Marie, saglit at isinara. Bumuntong hininga siya at bumulong. Puro pagpapaganda lang ito, siguradong mas malala sa totoong buhay. Iyon ang sandaling tumatak sa isip niya, ang paniniwalang mahirap ang Pilipinas. May isa pang dahilan, ang takot sa seguridad. Sa opisina ng Urban Policy Bureau, tuwing may babanggit sa Timog Silangang Asya, may mga kasamahang magbubulungan, mag-ingat sa magnanakaw, hawakang mabuti ang bag, huwag maglalakad mag-isa sa gabi. Ang mga salitang iyon ay pumasok sa isip ni Marie. Nagsimula siyang mag-isip ng mga eksena pagbaba niya sa airport sa Pilipinas. May mga taong magsisiksikan, dudot-dot at mandurukot, tulad ng mga eksenang nakita niya sa ilang mataong istasyon ng tren sa Paris. Nang ipaalam ng kanyang superior na kailangan nilang pumunta sa Pilipinas, namutla si Marie. Nagtanong siya ng may pag-iingat, "Ginoo, ligtas po ba roon? Narinig ko pong maraming problema doon." Tumingin sa kanya ang kanyang hepe na may halong pagtataka at pagtawa. "Marie, malalaman mo pagdating mo roon." Ang isang pangungusap na iyon, "malalaman mo pagdating mo roon," ay lalong nagpatibay sa pagkiling ni Marie. Hindi na siya nagabalang magbasa ng dokumento, manood ng video, o tumingin ng mga larawan ng bansang pupuntahan niya. Sa kanyang isip, nakatatak na, mahirap ang Pilipinas, kaya't walang saysay na mag-aral pa. Sa mahigit 10 oras na biyahe sa eroplano, nakaupo si Marie sa tabi ng bintana, kumakabog ang dibdib hindi dahil sa pananabik kundi dahil sa pag-aalala. Natatakot siyang makaranas ng problema sa seguridad, sa masamang kondisyon, sa mahinang pasilidad. At higit sa lahat, naniniwala siyang ang biyaheng ito ay magdudulot lamang sa kanya ng pagod dahil para sa kanya, imposible para sa Pilipinas na maging mas mahusay kaysa sa Pransiya, isang makapangyarihang bansa sa Europa. Sa isip ni Marie, ang tanging bagay na sigurado siya ay wala siyang makikitang anumang sorpresa. Masasaksihan lamang niya ang mga bagay na inaasahan na niya. Pagbaba niya ng airport, makikita niyang tama lahat ng isinulat ng media. Ngunit ang hindi inaasahan ni Marie ay ang mga kumpiyansang pag-iisip na iyon ay madudurog sa loob lamang ng ilang oras. Ang buhay kung minsan ay mapagbiro. Ang mga taong may pinakamatinding pagkiling ay madalas na siyang tinuturuan ng buhay ng mga aral na hindi malilimutan. At ang aral para kay Marie ay magsisimula sa sandaling tumapak ang kanyang mga paa sa Ninoy Aquino International Airport. Ang katotohanang malapit ng masaksihan ni Marie ay sisira sa buong pader ng pagkiling na itinayo niya sa loob ng maraming taon. At mula sa sandaling iyon, ang kanyang paglalakbay ng pagkabigla, pagkamangha at paghanga ay opisyal na magsisimula. Huli ng tagsibol ng taong iyon, habang ang Paris ay abala sa mga ambon, ang buong Urban Policy Bureau ng Pransiya ay biglang napasabak sa isang hindi pa nararanasang krisis. Ang kanilang Urban Management Data System ang mismong utak na nag-uugnay sa trapiko, pamamahala ng basura at pagtataya ng congestion ay biglang nagkaroon ng malubhang problema. Pulang mga alerto ang kumikislap ng walang tigil sa control room. Nagtrabaho ang mga inhinyerong Pranses magdamag, ngunit hindi nila mahanap ang sanhi. Ang sistema ng lungsod ng Paris, na binuo mula sa iba't ibang luma at bagong plataporma sa loob ng mga dekada, ay nagsimulang magpakita ng mga senyales ng pagkabigo. Sabay-sabay na nag-ulat ang media sa Pransiya. Ang kabisera ay nangangailangan ng isang bagong modelo ng pamamahala ng lungsod. Dapat matuto ang Pransiya mula sa mga bansang may mabilis at modernong urbanisasyon. Sa isang kagyat na pulong, hinampas ng hepe ni Marie, si Ginoong Moreau, ang kanyang panulat sa mesa. Kailangan natin ng isang modelo para paghambingan. Hindi lang isang ulat, hindi lang isang pag-aaral. Kailangan nating makita ang katotohanan. Mabilis na isinama sa listahan ang mga bansa sa Asya, Japan, South Korea, Singapore, China at Pilipinas. Para sa marami sa silid, ang Pilipinas ay isang pangalan lamang na dumaan, ngunit para sa grupo ng mga ekspertong nag-aaral sa bilis ng urbanisasyon, ang Pilipinas ay lumitaw bilang isang phenomenon. Mabilis na urbanisasyon, batang populasyon, malakas na paggamit ng teknolohiya, flexible na pamamahala, at lalo na nakakagulat na epektibo, tumingin si Ginoong Moreau sa lahat. Hahatiin natin ang delegasyon sa 2 grupo. Isang grupo sa Tsina at ang isa ay sa Pilipinas.
Pagdating doon, obserbahan gamit ang inyong mga mata, damhin gamit ang inyong katawan, walang pagkiling. Tumahimik ang silid ng ilang segundo, bahagyang kinilabutan si Marie. Mayroon na siyang pagkiling tungkol sa Pilipinas bago pa man matapos ang kuwento. Sa kanyang isip, lumitaw ang mga imahe ng maalikabok na kalye, pansamantalang infrastruktura at magugulong residential area. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang pumunta ng Pransiya sa isang mahirap na bansa para matuto ng modelo ng urban planning. Sakto namang lumingon sa kanya si Ginoong Moreau. Marie, sasama ka sa delegasyong papuntang Pilipinas. Ikaw ang pinakamahusay sa pagsusuri. Kailangan ko ang iyong pagtatasa. Bumagsak ang puso ni Marie. Ginoo, sa Pilipinas po, sigurado po ba tayo? Narinig ko po. Itinaas ni Ginoong Moreau ang kanyang kamay para putulin ang sasabihin niya. Marie, huwag kang makinig sa mga chismis. Huwag kang maniwala sa mga clickbait na artikulo. Malalaman mo kung ano talaga ang Pilipinas pagdating mo roon. Natigilan si Marie sa sinabing iyon. Hindi siya makatanggi dahil ito ay direktang utos mula sa kanyang superior. Nang hapong iyon, pagbalik sa kanyang opisina, binuksan muli ni Marie ang folder tungkol sa Pilipinas. Mga larawan ng modernong lungsod, maningning na mga shopping mall, at malilinis na kalye ang lumitaw. Ngunit tinignan niya lang ito ng ilang segundo at isinara. Siguradong pinalaking mga litratong pang-promotion lang to, sabi niya sa sarili, para pagaanin ang loob. Hindi niya alam na 2 linggo mula ngayon, ang pinakamatinding pagkabigla sa kanyang buhay ay darating hindi mula sa mga dokumento, kundi mula sa kanyang sariling mga mata, mismo sa Pilipinas. Ang buhay, kung minsan, ay mapaglaro. Nagpunta si Marie sa Pilipinas nang may pag-aatubili, puno ng takot at pagkiling. Ngunit ang mismong pagkiling na iyon ang naging dahilan kung bakit ang susunod na paglalakbay ay naging isang kahanga-hangang pagbabago, isang paglalakbay na babanggitin niya sa buong buhay niya. At lahat ay nagsimula sa sandaling lumapag ang kanyang eroplano sa Naiya. Ang eroplanong may watawat ng Pransiya ay bumaba, tumagos sa manipis na ulap bago dahan-dahang lumapag sa runway. Idinikit ni Marie ang kanyang mukha sa bintana, balisa, mahigpit ang hawak sa seatbelt. Sa kanyang isipan, naroon pa rin ang mga haka-haka tungkol sa isang siksikan, maingay, marahil luma, magulo at tiyak na hindi malinis na airport. Nang dumampi ang mga gulong sa lupa, nakahinga ng maluwag si Marie, ngunit nanatili ang kaba hanggang sa bumukas ang pinto ng eroplano. Sa sandaling paghakbang niya papasok sa aerobridge patungo sa arrival hall, napahinto si Marie na parabang may biglang humila sa kanya. Sa kanyang harapan ay isang malawak at maliwanag na pasilyo, malinis na tila salamin ang sahig. Walang isang pirasong papel, walang bakas ng alikabok, ni isang tuyong dahon. Itinaas ni Marie ang kanyang mga mata sa likod ng manipis na salamin at bumulong sa kanyang kasamahan. Ito ba talaga ang Pilipinas? Nagkibit-balikat ang kanyang kasamahan na may parehong pagkamangha sa mukha. Ang buong delegasyon ng Pransiya ay kusang bumagal sa paglakad, na parabang napadpad sila sa isang lugar na napakalinis at napakaayos para paniwala ang ito ay isang bansa sa Timog Silangang Asya na inakala nilang mahirap. Isang batang empleyado ng airport ang lumapit, magalang na ngumiti. Bonjour madam, bonjour monsieur, welcome to the Philippines, this way please. Natigilan si Marie. Ang kanyang Ingles ay malinaw at perpekto ang bigkas. Ang empleyado ay bahagya pang yumuko, isang kilos na nakita lamang ni Marie sa mga mamahaling hotel sa Europa. Nanigas siya ng ilang segundo bago mahinang nagpasalamat, hindi maitago ang pagkalito. Pagpasok sa immigration area, lalong nagulat si Marie. Walang nagsisiksikan, walang nag-aaway, walang nagtutulakan para mauna sa pila. Sa halip, ang lahat ay nakapila ng tuwid. Tahimik na naghihintay ang bawat isa sa kanilang pagkakataon. Napakatahimik na naririnig ni Marie ang mahinang yapak ng mga pasaherong nasa unahan. Bumulong siya sa Paris, pangarap lang ang ganito. Nang suriin ng immigration officer ang kanyang pasaporte, inaasahan ni Marie ang mga hindi magandang tanong na karaniwan sa mga internasyonal na airport. Ngunit wala isang magiliw na ngiti lamang at isang malinaw na pagbati sa Ingles. Welcome to the Philippines, ma'am. Hindi malamig, hindi formal, isang tamang-tamang pagiging palakaibigan. Pagdating sa baggage claim area,
muli na namang napahinto si Marie. Sa conveyor belt, lahat ng maleta ay nakaayos kung saan ang hawakan ay nakaharap sa labas para madaling makuha ng sinuman nang hindi na kailangang ikutin na panganga siya. Sa Pransiya, maraming beses na siyang nahirapang kunin ang kanyang maleta na itinapon sa loob o nakabaliktad na nagpagulo sa kanyang mga damit. Ang tanawing ito ay nagpatigil sa kanya. Ganoon sila kaalaga, bulong niya. Ang kasamahan niya ay natawa, ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang paghanga. Pagkakuha nila ng kanilang mga bagahe, isa pang empleyado ng airport ang lumapit. Magalang na inabot ang maliliit na bote ng malamig na tubig at mga pakete ng sikat na dried mangoes. Isang munting pagbati po sa delegasyon mula sa ibang bansa. Mabuhay, nanlaki ang mga mata ni Marie. Regalong pagbati, sa airport, tumango ang empleyado na may ngiting napaka-Pilipino. Opo, dahil po mahaba ang inyong biyahe, naghanda po kami ng kaunti para maibsan ang inyong pagod. Ang paraan ng kanyang pagsasalita, ang natural na ngiti, ay nagdulot ng kakaibang init sa dibdib ni Marie. Isang bansang baon sa utang, mababa ang kita, at mahinang serbisyo ayon sa media sa kanluran, paano makakapagbigay ng ganito kainit na pagtanggap? Paglabas sa pinto ng airport, sumalubong ang mainit na hangin at ang amoy na tipikal sa tropiko, kasama ang masiglang tunog ng syudad. Ngunit ang nagpatigil kay Marie ay hindi ang ingay ng sasakyan o ang sikat ng araw, kundi ang kalinisan ng buong lugar sa labas ng arrival hall. Isang mahabang pasilyo na walang ni isang tuyong dahon. Ang mga karatula ay maliwanag at malinaw, walang bakbak na pintura. Ang sahig ay malinis na parang bagong punas. Napalunok si Marie. Hindi ito katulad ng anumang inakala niya tungkol sa isang developing country. Ilang minuto pa lamang mula nang tumapak siya sa airport, ngunit paulit-ulit na niyang tinatanong ang sarili, mali ba lahat ng inakala ko tungkol sa Pilipinas? At sa kaibuturan ng kanyang isipan, nagsimulang maramdaman ni Marie ang isang bagay na hindi niya inasahan. Ang kanyang mga pagkiling ay unti-unting tinatanggal ng Pilipinas sa pamamagitan ng kabaitan, kalinisan, at hindi kapani-paniwalang pag-aalaga. Ang unang pagkabigla ay dumating na, ngunit ito ay simula pa lamang. May mas malalaki, mas malalakas, at mas nakakagulat na mga sorpresa na naghihintay sa kanya sa unahan. Ang bus na naghatid sa delegasyon ng Pransiya mula sa airport ay tinahak ang skyway patungo sa sentro ng lungsod. Nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas si Marie na may halong kaba. Sinusubukan pa rin niyang kumapit sa kanyang mga lumang paniniwala. Maaaring malinis ang airport, maaaring magalang ang mga empleyado, ngunit ang mga kalye sa labas ay tiyak na magpapakita ng tunay na mukha ng Pilipinas tulad ng nabasa ko. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas, naramdaman ni Marie na nanuyo ang kanyang lalamunan. Dahil sa kanyang harapan ay hindi mga makikitid at lumang kalsada tulad ng kanyang inakala, kundi isang malawak at makinis na expressway na nakataas sa ibabaw ng lungsod. Ang aspalto ay kasing kinis ng seda. Ang sasakyan ay tumatakbo, nang napakaginhawa na napatingin pa si Marie sa sahig para masigurong hindi siya nagkamali ng sinakyan. Diyos ko! Ito ba ang Pilipinas? Mahinang usal niya. Ang kasamahan niya sa tabi ay natawa. Kung walang mga billboard sa Tagalog, iisipin kong nasa isang bagong gawang lungsod tayo sa Europa. Ngunit hindi makatawa si Marie. Ang kanyang isipan ay nabibigla. Lahat ng nasa harap niya ay nagdudulot ng pagguho sa kanyang mga pagkiling. Nagpatuloy ang bus at mula sa itaas ng skyway, natanaw niya ang isang bagong skyline. Lumitaw ang isang tanawin na nagpabagal sa kanyang paghinga. Mga nagtataasang gusali, sunod-sunod, dose-dosenang, daan-daang, na tila isang gubat ng mga skyscraper. Ang sikat ng hapon na tumatama sa mga salamin ng mga tore ay lumilikha ng mga kumikinang na liwanag na nakakasilaw. Isang opisyal na Pranses sa likod ang bumulong, "Ito ba ang tinatawag nilang mahirap na bansa? Nilinlang tayo." Hindi sumagot si Marie. Nanikip ang kanyang lalamunan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang ang lahat ng alam niya tungkol sa isang bansa ay isang ilusyon lamang. Bumaba ang bus sa isang malawak na kalsada sa Makati na may maraming linya at malinaw na mga marka. Walang lubak, walang bitak, walang mga tagpi-tagping aspalto na madalas niyang makita sa mga highway sa Pransiya tuwing taglamig.
Nagtataka siyang nagtanong sa driver sa Ingles, "Bago po ba ang kalsadang ito?" Ngumiti ang driver. "Hindi po, matagal na po ito. Regular po ang maintenance ng lungsod kaya laging maayos." Nanlaki ang mga mata ni Marie. Sa Paris, tuwing may road maintenance, ibig sabihin ay traffic, alikabok, at maraming reklamo mula sa mga tao. Ngunit dito, ang kalsada ay makinis na parang krema, malinis na parang hindi pa nadadaanan ng gulong. Habang nagpapatuloy, nasaksihan ni Marie ang isang eksenang hindi niya kapani-paniwala. Mga sasakyan, bus at jeepney, bagamat marami, ay nananatili sa kani-kanilang linya. Ngunit ang pinaka nagpagulat sa kanya ay ang disiplina ng mga pedestrian. Naglalakad sila sa tamang tawiran, matiyagang naghihintay sa signal, bumaling siya sa kanyang kasamahan. Ang daming tao, pero napakadisiplinado nila sa pagtawid. Nagkibit balikat ang kasamahan niya. Siguro mahigpit ang batas dito. Ang driver ay ngumiti. Hindi lang po batas, kundi bayanihan po. Sa Pilipinas, sinusubukan naming huwag makaabala sa iba. Tiningnan ni Marie ang driver sa salamin. Ang ngiti nito ay napakatotoo. Naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi lamang ang infrastruktura ng Pilipinas ang nagpamangha sa kanya, kundi ang diwa ng mga Pilipino na nagpapagaan sa kapaligiran. Nang pumasok ang bus sa Bonifacio Global City, halos mapigil ni Marie ang kanyang hininga sa tanawing lumitaw. Ang mga kalye ay napakalinis na walang makitang basura. Malalawak ang mga bangketa, tuwid, at may maayos na mga ladrilyo. Ang mga tindahan at restoran ay maliwanag, na may modernong mga disenyo. Sa magkabilang gilid ng kalsada ay mga puno na inalagaan na parang nasa isang parke. Ngunit ang talagang nagpatigil kay Marie ay ang tanawin ng mga mamahaling sasakyan na nakahilera, Mercedes, Lexus, Audi, BMW, napakadami na kinailangan niyang kusutin ang kanyang mga mata. Bumulong siya, "Sa Pransiya, hindi ako nakakakita ng ganito karaming luxury cars." Huminga ng malalim ang kanyang kasamahan. Siguradong mas mayaman ang mga Pilipino kaysa sa inaakala natin. Biglang nahiya si Marie. Mula pagkabata, itinuro sa kanya na ang Europa ay mas sibilisado at mayaman kaysa sa mga developing countries. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay kabaligtaran. Ang Pilipinas, ang bansang inakala niyang baon sa utang at mahirap, ay nagpapakita sa kanya ng isang larawan ng modernidad, karangyaan, kalinisan at kaayusan na hindi kapani-paniwala. Nang huminto ang bus sa isang traffic light, tumingin si Marie sa labas at nakita niyang walang lumalagpas sa linya, walang sumisingit. Ang lahat ay nakatayo ng maayos na parang isang natural na ugali. Bahagyang nanginig si Marie. Ang kanilang paggalang sa batas trapiko, ang kanilang paggalang sa espasyo ng iba ito ay lubos na salungat sa mga narinig niya tungkol sa isang magulong Pilipinas. Naitanong niya sa sarili, "Nagkamali ba ako ng paghusga sa bansang ito mula pa sa simula?" At sa sandaling iyon, alam ni Marie na ang kanyang paglalakbay sa Pilipinas ay hindi magiging katulad ng anumang naranasan niya. Dahil ang Pilipinas, sa pamamagitan ng kanyang modernong, malinis at sibilisadong imahe, ay nagsimulang wasakin ang bawat piraso ng pagkiling sa kanyang puso sa isang paraang banayad ngunit puno ng lakas. Nang huminto ang bus sa harap ng hotel, tulala pa rin si Marie sa modernidad ng lungsod. Ngunit hindi niya alam na ang susunod na pagkabigla ay naghihintay sa likod lamang ng salaming pinto. At ito ang pagkabiglang direktang tatama sa kanyang puso. Ang automatikong pinto ay bumukas at sa sandaling iyon, naramdaman ni Marie na para siyang pumasok sa ibang mundo. Ang lobby ng hotel ay malawak, kumikinang na parang kristal. Ang mainit na dilaw na ilaw ay sumasalamin sa makintab na sahig. Ang mga halaman ay perpektong gupit, walang isang tuyong dahon, walang isang dumi. Ngunit ang nagpatigil sa buong delegasyon ng Pransiya ay ang hilera ng mga receptionist na sabay-sabay nang umingiti. Lahat sila, walang kulang, ay bahagyang yumuko at sabay-sabay na nagsabi, "Mabuhay po, welcome to the Philippines. We hope you had a pleasant flight." Nanigas si Marie sa loob ng 3 segundo. Sa Pransiya, madalas siyang tumanggap ng susi ng kwarto na may kasamang malamig na tingin at mabilis na kilos na parabang napipilitan lang ang empleyado. Ang ganitong kainit ng ngiti ay nakita lamang niya sa mga mamahaling hotel para sa mga mayayaman. Bumulong siya sa kanyang kasamahan, "Grabe,
Paano sila naturuan na maging ganito kasabay-sabay? Isang batang babaeng receptionist ang lumapit. Ang kanyang boses ay mahinahon. Ma'am Marie, your room is ready. We have prepared some complimentary calamansi juice to help you relax after your long flight. Nanlaki ang mga mata ni Marie. Alam nila ang pangalan ko. Bumulong siya. Ngumiti ang receptionist. Opo, ma'am. Sinusubukan po naming bigyan ng personal na atensyon ang bawat bisita. Ang malumanay na pangungusap na iyon ay nagparamdam kay Marie na siya ay pinapahalagahan, hindi isang pekeng pagpapahalaga, kundi isang natural na pagiging magiliw, isang bagay na bihirang maramdaman ni Marie sa mga hotel sa Europa. Pag-akyat sa kwarto, lalo pang namangha si Marie. Ang silid ay maliwanag na may malambot na dilaw na kulay. Ang kama ay perpektong inayos na parang hindi pa nagagalaw. Sa mesa, may isang baso ng mainit na tsaa, isang plato ng sariwang prutas, at sa tabi nito ay isang card na may sulat kamay. Dear Miss Marie, we wish you a wonderful journey in the Philippines. Nanginginig na kinuha ni Marie ang card. Isang sulat kamay na card, isang bagay na kahit maraming hotel sa Europa ay itinigil na dahil nakakaubos ng oras. Tumingin siya sa banyo at agad na napigil ang hininga. Sa kanyang harapan ay isang high-tech na Japanese-style toilet na may makintab na control panel sa gilid, mainit na upuan, bidet na may mainit na tubig, dryer at automatikong ilaw. Umatras si Marie at tinakpan ang kanyang bibig. Diyos ko, hindi ba ito 5-star hotel? Ngunit hindi. Ito ay isang standard na hotel lamang para sa delegasyon ng gobyerno. Sa Pransiya, marami na siyang natuluyang hotel para sa mga opisyal at karamihan ay hindi maihahambing sa antas ng pag-aalaga na ito. Sinuri niya ang aparador at nakita ang isang malambot na bathrobe, dekalidad na tsinelas, dalawang mapuputing tuwalya na mabango, hair dryer, plansa, at isang kumpletong set ng toiletries na nakaayos na parang mga sundalo. Bawat maliit na detalye ay nasa tamang lugar. Bumulong si Marie, halos takot na may makarinig. Ito ba talaga ang Pilipinas? Sakto namang tumunog ang telepono sa kwarto. Ang boses ng receptionist ay mainit. Ma'am, we just wanted to ask if you need anything else, like extra water or any assistance. Napaupo si Marie sa gilid ng kama, medyo nanlalabo ang mga mata. Isang bansa na sinabi ng media sa Pransiya na kulang sa yaman, mababa ang kita, ngunit nag-aalok sa kanya ng serbisyo na may kultura ng pagpapahalaga sa tao na napakaganda. Dahan-dahan siyang nagsalita. Wala na, salamat. Labis akong naantig. Sa kabilang linya, mahinahon na, sumagot ang receptionist. You're welcome, ma'am. This is the service we always strive to provide. Have a good rest. Inilagay ni Marie ang kanyang kamay sa dibdib. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, malinaw niyang naramdaman na ang yaman ay hindi lamang pera o infrastruktura, kundi pati na rin ang kaluluwa at kabutihan sa bawat pagyuko, bawat baso ng tubig, bawat ngiti. At sa loob lamang ng ilang oras, ipinakita ito sa kanya ng Pilipinas ng buong ningning. Ang hotel na ito ay hindi lamang nagbigay kay Marie ng tulugan, binigyan siya nito ng isang maliit ngunit malalim na aral. Ang yaman ay ang pag-aalaga sa iba ng buong puso, at ang aral na iyon ay simula pa lamang. Kinabukasan, pagkatapos ng mahimbing na tulog na halos makalimutan ni Marie na nasa Pilipinas siya, sinimulan ng delegasyon ng Pransiya ang kanilang field survey sa Metro Manila. Bumaba siya ng sasakyan, tumingala sa mga kalye, at agad na sumalubong ang mga bagong pagkabigla. Una ay ang kalinisan ng bangketa. Naglakad si Marie sa isang pangunahing kalye sa Makati. Ang kanyang mga mata ay palinga-lingana, para bang naghahanap ng isang pirasong basura, isang tuyong dahon, anumang dumi. Ngunit wala. Ang bangketa ay makinis at malinis. Nagtaka si Marie. Bakit wala akong masyadong nakikitang basurahan pero napakalinis? Ngumiti ang kanyang kasamahan. Siguro napakasipag ng mga street sweepers. Ngunit sa sandaling iyon, nakita ni Marie ang isang matandang babae na pinupulot ang isang plastik na bote sa gilid ng daan at dahan-dahang inilagay sa kanyang sariling bag. Hindi isang sanitation worker, walang nag-utos sa kanya, isang ordinaryong mamamayan lamang. Bumuntong hininga si Marie. Sa Pransiya, bihira ang ganitong tanawin. Nang huminto ang grupo sa isang malaking intersection, napansin ni Marie ang mga taong tumatawid at lalo siyang namangha.
Nang umilaw ang pulang ilaw, lahat ng sasakyan at pedestrian ay agad na huminto. Walang lumampas sa linya, walang umabante ng ilang segundo. Lahat ay nakatayo ng maayos na parang isang orkestra na nag-ensayo. Napanganga si Marie. Mas mahirap itong gawin kaysa sa pagpapanatili ng kaayusan sa trapiko sa Paris. Ang kanilang Pilipinong driver ay lumingon at ngumiti. Gawin na po iyan, ma'am. Simple lang po ang iniisip ng mga Pilipino. Kung susunod ka sa batas, ligtas ang lahat. Napalunok si Marie. Ang nasasaksihan niya ay hindi resulta ng mahigpit na batas, kundi ng pansariling disiplina, isang bagay na bihira sa maraming lugar sa mundo. Ngunit ang pinakamalaking pagkabigla sa umagang iyon ay ang kultura ng pagbabasa at ang diwa ng pag-aaral ng mga Pilipino. Pumasok ang delegasyon sa isang malaking bookstore sa isang mall at halos mapigil ni Marie ang kanyang hininga nang makita ang daan-daang taong nagbabasa. Walang ingay, walang tulakan. Ang mga bata ay nakaupo sa sahig, abala sa pagbabasa ng mga kwento. Ang mga estudyante ay nakatayo sa tabi ng mga estante nagsusulat sa kanilang mga notebook. Ang mga nasa katanghaliang gulang ay maingat na binubuklat ang mga librong teknikal. Dumaan si Marie sa isang sulok at nakita ang isang grupo ng mga kabataan na nag-aaral ng programming, hawak ang makakapal na libro. Ang kanilang mga mukha ay puno ng determinasyon. Nag-aaral sila kahit saan na lang? Tanong niya. Ngumiti ang isang staff ng bookstore. Opo, ma'am. Sanay po ang mga Pilipino na mag-aral ng kusa. Marami pong estudyante ang nag-aaral hanggang hating gabi. Natigilan si Marie. Sa Pransya, marami siyang nakikitang kabataan na nagpapalipas ng hapon sa mga bar o parke. Ngunit dito, ang mga bata, estudyante, at maging ang mga matatanda ay kusang naghahanap ng kaalaman na para bang ito ay isang kasiyahan. Bumaling siya sa kanyang kasamahan at bumulong. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit mabilis umunlad ang Pilipinas. Sa daan pabalik sa hotel, patuloy na tumingin si Marie sa bintana ng sasakyan. Ang pinaka nag-iwan ng marka sa kanya ay hindi lamang ang kalinisan o modernidad, kundi ang paraan ng pakikitungo ng mga Pilipino sa isa't isa. Isang rider ng motorsiklo ang huminto para padaanin ang isang babaeng may kasamang maliit na bata. Isang binata ang tumakbo para pulutin ang sombrero ng isang matanda na tinangay ng hangin. Isang driver ng bus ang matiyagang naghintay sa isang senior citizen na umakyat kahit na berde na ang ilaw. Walang nagmamadali, walang naiinis. Ito ay hindi lamang pagsunod sa patakaran, kundi isang paraan ng pamumuhay na may kabutihang loob na nakatanim na sa kaluluwa ng mga Pilipino. Malinaw na naramdaman ni Marie na hindi kailangan ng isang bansa na maging mayaman sa pera para maging dakila. Isang lipunan na hindi kailangan ng maingay na mga slogan para mapanatili ang kaayusan. Kailangan lang na maunawaan ng bawat isa na dapat silang mamuhay ng mas maganda at mas mabuti, at ginawa iyon ng Pilipinas sa isang paraang natural at kahanga-hanga. Sumandal si Marie sa upuan, tahimik. Ang biyaheng ito ay nagpapabago sa kanya bawat minuto. Nagsimula niyang maunawaan na ang yaman ng Pilipinas ay hindi matatagpuan sa mga tuyong numero, kundi sa kultura, edukasyon, pansariling disiplina, pagkauhaw sa kaalaman, at sa mainit na puso ng mga mamamayan nito. At para kay Marie, ang pagbabagong iyon ay hindi pa natatapos. Nang hapong iyon, dinala ang delegasyon ng Pransiya sa isang bagong lugar sa lungsod upang pag-aralan ang pampublikong espasyo. Sanay na si Marie na makita ang mga lumang parke sa Paris na may mga graffiti at ingay, kaya't pumasok siya sa BGC High Street na may pag-iingat. Ngunit muli, siya ay napahinto. Ang buong lugar ay parang isang malaking open-air mall. Napakalinis na walang makitang isang pirasong basura. Walang amoy ng kanal, walang sigawan, walang siksikan. Sa halip, ang mga tao ay naglalakad ng maayos, mga pamilya ay naglalaro, at ang lahat ay kalmado at natural. Tumingin si Marie sa paligid, nalilito. Ganito karaming tao, pero bakit walang nagkakagulo? Ngumiti ang kanyang kasamahan, kumikinang ang mga mata. Kung ganito sa Paris, siguradong iiyak sa tuwa ang city management. Habang naglalakad, napansin ni Marie ang isang bagay na lalong nagpamangha sa kanya. Ang mga alagang aso ay kasama ng kanilang mga may-ari,
Lahat ay may tali at naglalakad ng disiplinado. May mga water station at poop bag dispenser na nakalagay sa iba't ibang lugar. Grabe, bulong niya. Ang kanilang pag-aalaga sa publikong espasyo ay napakahusay. Ngunit ang talagang nagpatigil kay Marie ay ang tanawin ng mga taong nakaupo sa mga damuhan, nagpapahinga ng payapa. Isang dalaga ang nakahiga, hawak pa rin ang kanyang cellphone. Isang estudyante ang nakakrus ang mga braso at mahimbing na natutulog. Isang matandang lalaki ang tumatango-tango na tila nasa sariling bahay. Nagulat si Marie. Natutulog sila sa gitna ng publikong lugar? Hindi ba sila natatakot na manakawan? Ang kanilang guide ay natawa. Sa Pilipinas po, lalo na sa mga lugar na tulad nito, normal lang po iyan, napakaligtas po. Tiningnan ni Marie ang dalagang hawak ang cellphone. Nang walang anumang pag-iingat, biglang nanikip ang kanyang dibdib, isang halo ng inggit at panghihinayang. Sa Paris, kailangang yakapin ng mahigpit ang mga bag, laging nakatalikod sa pader at ang mga mata ay laging alerto. Ngunit dito, ang mga Pilipino ay namumuhay ng may kapayapaan at tiwala sa isa't isa. Ang yaman, naisip ni Marie, ay hindi lamang pera. Ang yaman ay kapag ang mga tao ay nabubuhay ng walang takot. Nang gabing iyon, habang naglalakad ang delegasyon, biglang napansin ni Marie na lahat ng tao sa paligid niya ay sabay-sabay na tumingala sa langit. Nagulat si Marie, anong nangyayari? Tumingala rin siya, at sa sandaling iyon, ang kanyang mga paa ay tila bumaon sa lupa. Sa isang mataas na gusali sa harapan, isang higanteng 3D na agila ang lumabas mula sa LED screen, gumagalaw ng napakatotoo na inakala ni Marie na tatalon ito pababa sa kalsada. Ang mga mata nito ay buhay na buhay, bawat balahibo, bawat galaw ay kasing linaw ng isang pelikula. Ano yan? Bulong ni Marie. Isang batang Pilipino sa tabi niya ang natawa. 3D billboard po, ate. Bago lang po iyan. Namutla si Marie at lumingon sa kanyang kasamahan. Bihira pa ito kahit sa Pransiya, totoo nga. Sa Paris, o kahit sa maraming kabisera sa Europa, ang digital advertising ay nasa antas pa lamang ng mga flat screen. Ngunit dito, sa Pilipinas, naroon ang nakakagulat na 3D visual technology na hindi nalalayo sa Tokyo o Seoul. Ang mga Pranses sa delegasyon ay bumulong, nanginginig ang boses. Maling-mali ang pagtingin natin sa Pilipinas. Matagal na nakatayo si Marie doon, ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa 3D na imahe na sumasayaw sa kalangitan. Bawat segundong lumilipas, malinaw niyang nararamdaman ang isang bagay. Ang imahe ng mahirap na Pilipinas sa kanyang isipan ay tuluyan ng gumuho. Hindi unti-unti, kundi isang malakas na pagbagsak na parang isang buong kuta ng pagkiling ang winasak ng maningning na liwanag ng teknolohiyang hindi niya inakalang taglay ng Pilipinas. Nang gabing iyon, pagbalik sa hotel, naupo si Marie sa tabi ng bintana, nakatingin sa daloy ng mga tao sa ibaba. Ang kanyang telepono ay nanginginig pa rin sa kanyang kamay dahil sa hindi pa humuhupang damdamin. Bumulong siya na parang nangungumpisal. Ang Pilipinas ay hindi lamang moderno, kundi nauuna pa sa mga inaakala kong mayroon ang Europa. Isang mahinang pag-amin, ngunit naglalaman ng libu-libong pag-iisip. Nagbabago si Marie at may isa pang mas malaking sorpresa ang nakalaan para sa kanya ang Pilipinas. Ang sorpresa tungkol sa pagkatao, sa moralidad ng lipunan, sa kabutihang loob na hindi kayang sukatin ng anumang datos pang-ekonomiya. Pagkatapos ng 3 araw ng sunod-sunod na sorpresa, inakala ni Marie na nasanay na siya sa mga pambihirang bagay na inihahain sa kanya ng Pilipinas. Ngunit sa sandaling iyon, nang medyo kumalma na ang kanyang damdamin, nangyari ang pinakamalaking insidente, ang pinakamatinding pagkabigla, at ang pinakamalalim na aral. Nang gabing iyon, bumalik ang delegasyon ng Pransiya sa hotel pagkatapos maglakad-lakad. Lahat ay masaya pa rin dahil sa higanting 3D advertisement at sa masigla ngunit sibilisadong kapaligiran. Nakaramdam si Marie ng kasiyahang hindi pa niya naramdaman noon na parabang nakahanap siya ng ibang bersyon ng mundo. Ngunit ang kasiyahang iyon ay naglaho sa loob ng ilang minuto. Pagpasok pa lamang sa lobby ng hotel, narinig ni Marie ang sigaw ng kanyang kasamahan. Diyos ko, nasaan ang wallet ko? Nawawala ang wallet ko. Ang sumigaw ay si Sophie Bernard, isang mabait na babaeng Pranses, medyo makakalimutin ngunit napakabuti. Ang kanyang mukha ay namutla,
Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahalungkat ang kanyang bag. Lumapit si Marie. Sophie, kumalma ka. Subukan mong tingnan ulit. Ngunit umiyak na si Sophie. Wala na. Nasa loob ang labandang euros ko, credit cards, driver's license, lahat nandoon. Biglang bumigat ang pakiramdam ng buong grupo. Ang mga taong kanina lang ay masayang nag-uusap, ay tila nawalan ng lakas. Bumuntong hininga ang isang kasamahan. Sinabi ko na nga ba, kailangan mong mag-ingat kapag nasa ibang bansa. Bumulong naman ang isa pa. Siguradong nadukutan siya noong maraming tao. Nanigas si Marie. Naalala niya si Sophie na inilagay ang bag sa tabi ng kanyang paa sa taxi kaninang hapon. Naalala rin niya si Sophie na huminto para kumuha ng litrato nang hindi isinasara ang kanyang bag. Habang iniisip niya ito, lalo siyang nabahala. Talaga bang ninakaw na? Napaupo si Sophie sa isang upuan, puti na ang mukha. Wala na, walang papeles. Paano ako makakabalik sa Pransiya? Siguradong nawala na. Habang ang buong delegasyon ay balot ng mabigat na pakiramdam, isang Pilipinong receptionist ang mahinahong lumapit. Bahagyang yumuko ang binatang receptionist. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit tiyak. Mga Ginoo at ginang, huwag po kayong masyadong mag-alala. Tutulong po kami sa abot ng aming makakaya. Una po, maaari ko po bang makita ang resibo ng taxi ninyo? Natigilan si Marie. Habang ang mga Pranses ay nagpapanik, ang Pilipino ay kalmado sa isang paraang kahanga-hanga. Nanginginig na inabot ni Sophie ang resibo. Agad na tumawag ang receptionist sa kumpanya ng taxi. Ang kanyang boses ay malinaw at mahinahon. Tinanong niya ang numero ng sasakyan, pangalan ng driver, at ang ruta na dinaanan. Ilang minuto lang, sumagot ang kumpanya ng taxi. Sinuri ng driver at walang nakitang wallet sa sasakyan. Muling umiyak si Sophie. Kung gayon, nawala na talaga. Ngunit hindi natinag ang receptionist. Ibinaba niya ang telepono at sinabi ng may katiyakan, "Huwag po kayong mag-alala. Tatawag po ako sa pulis ngayon din." Nagulat si Marie at ang buong delegasyon. Sa Pransiya, ang proseso ng pag-uulat ng nawawalang gamit ay isang bangungot komplikadong pag-file, mahabang paghihintay at halos imposibleng mahanap muli. Ngunit 5 minuto lang ang lumipas, bumalik ang receptionist, kumikinang ang mga mata. Mga Ginoo at ginang, nag-report po ang pulisya na may isang mamamayan na nakapulot ng isang wallet na kamukhang-kamukha ng description ni Ma'am Sophie. Dinala po nila ito sa presinto malapit sa BGC. Isang malakas na, "Oh," ang narinig mula sa buong grupo. Tumayo si Sophie. Totoo ba? Imposible. Nanginig si Marie sa emosyon. Isang estranghero ang nakapulot ng wallet at isinauli sa pulis? Sa Pilipinas? Bahagyang ngumiti ang receptionist. Opo, gawin na po iyan ng mga Pilipino. Kapag may nakitang nahulog, pupulutin at isasauli. Normal lang po iyan dito. Normal lang po iyan dito. Ang mga salitang iyon, bagamat simple, ay parang isang malakas na suntok sa puso ni Marie. 30 minuto ang lumipas. Dinala ng pulis ang wallet sa hotel. Nanginginig na binuksan ito ni Sophie. Sa loob, buo ang pera, buo ang mga credit card, buo ang driver's license. Walang kulang ni isang sentimo. Humagulgol si Sophie. Hindi ako makapaniwala. Salamat, maraming salamat Pilipinas. Niyakap niya ang empleyado ng hotel. Ang kanyang mga luha ay tumulo sa balikat nito. Ang empleyado ay ngumiti lamang. Napakamot sa ulo, isang reaksyong napakatotoo, napaka-Pilipino. Nakatayo si Marie. Naninikip ang dibdib. Sa sandaling iyon, malinaw niyang naramdaman na nasasaksihan niya ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanyang bansang Pransiya. Hindi pera, hindi teknolohiya, kundi ang likas na kabutihang loob ang pundasyon ng isang ligtas na lipunan. Bumulong siya. Sa Pransiya, halos imposible itong mangyari. Pero sa Pilipinas, normal lang pala. Ang pagkakaibang iyon ay nagpaiyak kay Marie. Nang kumalma na si Sophie, nag-usap ang delegasyon sa lobby. Isang mas matandang Pranses sa grupo ang nagsalita, puno ng paghanga. Mahigit 20 taon na ako sa serbisyo publiko. Ngunit ngayon lang ako nakakita ng isang bansa kung saan ang mga ordinaryong mamamayan ay ganito katapat. Tumango si Marie, kumikinang ang mga mata. Nagkamali ako. Lubos akong nagkamali tungkol sa Pilipinas. Akala ko ito ay isang mahirap na lugar. Ngunit lumalabas na tayo pala ang may kakulangan. Ngumiti si Sophie.
sa gitna ng kanyang mga luha. Dumating ako sa Pilipinas na may takot. Aalis ako sa Pilipinas na may pasasalamat. Nang gabing iyon, nakahiga si Mary sa kama, nakatingin sa kisame, ang kanyang puso ay puno ng mga saloobin. Naalala niya lahat ng iniisip niya tungkol sa Pilipinas, ang mga negatibong balita, ang mga walang basehang salita, ang mga pagkiling na tumatak sa kanyang isipan sa loob ng maraming taon. At tinanong niya ang sarili, bakit nagagawa ng kanluran na magsalita ng may katiyakan tungkol sa isang bansa na hindi pa nila natutuntungan? Alam niyang ang biyahe sa Pilipinas ay hindi lamang nagbago ng kanyang isipan. Tinuruan siya nito ng isang aral na hindi pa itinuro sa kanya ng buhay. Kung gusto mong unawain ang isang bansa, tingnan mo ang puso ng mga mamamayan nito. At sa bagay na iyon, ang Pilipinas ay nasa isang antas na dapat pag-aralan ng maraming mayayamang bansa sa loob ng 100 taon. Nang gabing iyon, pagkatapos ng milagrosong pagkawala at pagkakahanap ng wallet, bumalik si Marie sa kanyang kwarto na may pusong puno ng mga realisasyon. Naupo siya sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang maayos na daloy ng mga sasakyan sa ibaba, ang dilaw na ilaw na nagbibigay kulay sa malinis na kalsada. Ang kapaligiran ay tahimik, hindi magulo. Isang syudad na buhay, bata 4 oras, ngunit may kakaibang kapayapaan. Inilagay ni Marie ang kanyang kamay sa dibdib at bumulong na parang nangungumpisal sa sarili. Naging masyado akong mayabang at mapanghusga. Kailanman ay hindi pa niya nasabi ang mga salitang ito nang may ganitong katapatan. Dahil sa loob ng maraming taon, naniwala si Marie na ang Europa, lalo na ang Pransiya, ang pamantayan ng sibilisasyon. Ang mga lugar tulad ng Pilipinas, sa kanyang paniniwala, ay sumusubok lamang makahabol at dapat matuto mula sa kanluran. Ngunit sa loob lamang ng ilang araw, pinilit siya ng Pilipinas na suriin muli ang buong pundasyon ng kanyang pag-iisip. Bumuntong hininga si Marie, nanginginig ang boses. Akala ko, naiintindihan ko ang mundo. Lumalabas na tinitingnan ko lang pala ito sa pamamagitan ng ilang pahayagan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang bawat detalye sa Pilipinas. Mula sa airport na napakalinis hanggang sa mga kalsadang maayos at sa paraan ng pagpila ng mga Pilipino nang walang reklamo at ang kabutihan ng mamamayan na nagsauli ng wallet nang walang pag-aalinlangan. Bawat maliit na bagay na ito ay tumama sa puso ni Marie na parang mga martilyo sa isang pintuang matagal nang nakasara. Bumulong siya sa sarili. Lumalabas na ang pundasyon ng Pilipinas ay hindi nakasalalay sa pera. Ito ay nakasalalay sa pansariling disiplina, sa kultura ng kalinisan na nagmumula sa kamalayan ng bawat tao. Nakasalalay sa isang simpleng pilosopiya ng pamumuhay, ang pakikipagkapwa, ang hindi pagdudulot ng abala sa iba. Ang pilosopiyang iyon, napagtanto ni Marie, ang kaluluwang lumilikha ng kaayusan at kaginhawaan na naramdaman niya saan man. Hindi kailangan ng maingay na mga anunsyo, hindi kailangan ng 10 patong na regulasyon. Kailangan lang ng pag-unawa na kung pananatilihin mong malinis ang paligid, lahat ay makikinabang. Kung susunod ka sa batas, magiging payapa ang lipunan. Kung ikaw ay mabuti, magiging mabuti rin sa iyo ang buhay. Isang konseptong napakasimple na minsan ay hindi maintindihan ng kanluran. Idinilat ni Marie ang kanyang mga mata at tumingin sa mga tao sa ibaba. Nakita niya ang isang mag-asawa na kasama ang kanilang anak. Ang bata ay masayang kumakain ng tinapay. Huminto ang ina, yumuko para pulutin ang isang pirasong papel sa tabi at dinala ito sa basurahan, ilang metro ang layo. Walang nakatingin, walang pumuri. Ginawa nila ito dahil iyon ang tamang gawin. Biglang lumambot ang puso ni Marie. Ito ang tunay na yaman, mahinang sabi niya. Ang yaman ay hindi sa GDP, hindi sa malaking bahay, hindi sa mga luxury brand. Ang yaman ay kapag ang mga tao ay may mataas na antas ng kultura, marunong mag-ingat, marunong mag-alala at marunong mamuhay sa paraang maginhawa para sa mga nasa paligid. Ang yaman ay kapag ang isang lipunan ay hindi nangangailangan ng napakaraming batas para maging maayos. Ang yaman ay kapag maaari kang matulog ng mahimbing sa pampublikong lugar nang walang takot na may mawala sa iyo. Napalunok si Marie. Napagtanto niya na ang Pilipinas ay nagtataglay ng isang uri ng yaman na nawawala na sa maraming mauunlad na bansa. Isang di nakikitang,
ngunit napakahalagang yaman ang tiwala sa pagitan ng mga tao. Naalala niya ang sinabi ng kanyang hepe, si Ginoong Muro. Malalaman mo pagdating mo roon. At ngayon, lubos na naiintindihan ni Marie kung bakit niya sinabi iyon. Ang mga bagay na bumubuo sa diwa ng Pilipinas disiplina, kalinisan, kabutihan, ang pilosopiya ng pakikipagkapwa ay hindi makikita sa mga libro o ulat. Dapat itong maramdaman ng mga mata, ng puso, sa bawat sandali ng pamumuhay kasama ng mga Pilipino. Ngumiti si Marie, medyo may luha sa kanyang mga mata. Dumating ako rito na may pagkiling, aalis ako na may paggalang. Ang pinakamalaking realisasyon ni Marie ay hindi lamang ang pag-unawa sa Pilipinas, kundi pati na rin ang pag-unawa sa kanyang sariling kakitiran ng pag-iisip. Napagtanto niya na ang kanluran ay hindi sentro ng mundo, at ang Pilipinas tahimik, matatag, at mabuti ay nasa isang antas na hindi pa naaabot ng maraming mauunlad na bansa. Bumulong si Marie, "Salamat, Pilipinas, sa pagtuturo sa akin kung paano tingnan ang mundo ng may higit na kababaang loob." At sa sandaling iyon, alam niyang ang biyaheng ito ay hindi lamang isang survey. Ito ay isang muling pagsilang ng kamalayan. Nang bumalik ang delegasyon ng Pransya sa Paris, ang kalangitan ay kulay abo at malamig gaya ng dati. Ngunit sa puso ng bawat miyembro ng delegasyon, mayroong init na para bang dumaan sila sa isang revolusyon ng pag-iisip. Walang nagsasalita, ngunit alam ng lahat. Ang ulat na ito ay yayanig sa buong Ministry ng Panloob ng Pransiya. Kinabukasan, isang kagyat na pulong ang ipinatawag. Ang ministro, undersecretary, mga direktor, at mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ay naroroon. Isang makapal na dokumento na may daan-daang pahina ang inilagay sa harap ng bawat isa. Sa pabalat, malinaw na nakasulat ang pamagat, ang modelo ng lungsod sa Pilipinas, yaman at husay mula sa kaibuturan. Binuklat ng ministro ang unang pahina. Ang kanyang kalmadong mukha ay halos manginig nang mabasa niya ang mga unang linya. Si Marie at ang delegasyon ay nagulat ng may katiyakan. Ginoong Ministro, ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansang dapat pag-aralan. Ito ay isang modelo na dapat tularan ng Pransiya ngayon din. Mula sa kalinisan ng lungsod hanggang sa kultura sa trapiko at serbisyo publiko, ang Pilipinas ay higit pa sa aming inaasahan. Ang buong silid ay tahimik na nakikinig. Isang undersecretary ang nagtanong, "Sinasabi ninyong mas mahusay ang ginagawa ng Pilipinas kaysa sa atin?" Tumayo si Marie, diretso ang tingin. Hindi lamang mas mahusay, kundi mas napapanatili. Nakapagtayo sila ng isang lipunang malinis, mabuti, at maayos hindi sa pamamagitan ng mahigpit na batas, kundi sa pamamagitan ng kultura at kamalayan ng bawat mamamayan. Iyan ang isang bagay na nawawala na sa Europa. Ang kapaligiran sa silid ay naging ganap na pagkabigla. Nang hapong iyon, naglabas ang Ministry ng Panloob ng Pransiya ng isang makasaysayang panukala, ang pag-aaral sa modelo ng Pilipinas para sa reforma sa infrastruktura ng lungsod at serbisyo publiko. Kumalat ang balita sa buong Europa. Ang mga malalaking TV channel ay sabay-sabay na naglabas ng mga nakakagulat na headline, "Pilipinas, ang bagong modelo ng napapanatiling yaman, ang aral mula sa Pilipinas, kapag ang kultura ay lumilikha ng kasaganaan." Europa, nagulat sa modernidad at kabutihan ng mga Pilipino. Sa isang live na talakayan, sinabi ng isang German urban expert, "Dati, naniniwala tayong ang Singapore o Japan ang pamantayan. Ngunit lumalabas na may isang Pilipinas na tahimik na umuusbong, hindi magarbo, hindi maingay, ngunit nakakamit ang mga pagpapahalagang hinahangad ng maraming mauunlad na bansa. At sa gayon, mula sa isang bansang minsang minamaliit, ang Pilipinas ay biglang naging isang malaking huwaran para sa Europa. Isang makasaysayang pagbabago na nagsimula sa isang biyahe ng isang batang opisyal at nagtapos sa isang pagkilala sa buong mundo. Ang Pilipinas ay mayaman sa isang paraang nagbibigay inspirasyon ng paggalang sa buong mundo. 3 araw sa Pilipinas, isang napakaikling panahon. Ngunit habang nakaupo sa eroplano pabalik sa Pransiya, naramdaman ni Marie na para siyang dumaan sa ibang yugto ng buhay. Tumingin siya sa bintana, sa ilalim ng mga pakpak na metal. Ang kalangitan ng Pilipinas ay bughaw na bughaw. Sa kanyang puso, bumalik ang mga alaala.
ang nakakagulat na kalinisan ng airport, ang hindi kapanipaniwalang kaayusan sa kalye, ang magiliw ng ngiti ng mga Pilipino, ang mga magalang na pagyuko, ang matapat na mga kamay, at ang wallet ni Sophie na bumalik ng buo na para bang isang mensahe na ang kabutihan ang pinakamagandang uri ng yaman. Sumandal si Marie sa upuan at bumulong sa sarili, 3 araw, ngunit ang pinakamahalagang 3 araw ng aking buhay, kailanman ay hindi pa siya umamin ng isang bagay ng may ganitong tindi. Ang babaeng dating puno ng pag-aalinlangan ay mayroon na ngayong mga matang kumikinang na para bang nakatingin sa isang lupaing buong puso niyang iginagalang. Naalala niya ang mga taong pumupulot ng basura kahit walang nakatingin. Naalala niya ang mga hilerang nakatayo ng tahimik sa harap ng pulang ilaw. Naalala niya ang pakiramdam ng kaligtasan habang pinapanood ang mga taong natutulog sa pampublikong lugar. Naalala niya ang kalinisan ng bawat pampublikong banyo, bawat kalye, bawat sulok ng palengke, at higit sa lahat, naaalala ni Marie ang puso ng mga Pilipino. Isang pusong sapat na malawak para sa mga estranghero mula sa malayo, isang pusong malambot ngunit malakas. Sa maliit na notebook na dala niya, bago pa man lumipad ang eroplano, sumulat si Marie ng isang maikling pangungusap, Pilipinas, babalik ako. Sa susunod, bilang isang mag-aaral, isinara niya ang notebook, inilagay ang kanyang kamay sa dibdib, at sa unang pagkakataon sa mahabang taon ng pagiging isang opisyal, naramdaman ni Marie na tunay siyang naliwanagan. Hindi dahil sa teknolohiya, hindi dahil sa datos, kundi dahil sa puso ng isang lahi na marunong mamuhay ng maganda para sa isa't isa. Para kay Marie, ang Pilipinas ay hindi na lamang isang destinasyon. Ito ay naging bahagi na ng kanyang puso.